Naririnig lang namin sa labas ang puro sigaw ni Tia Isabel na parang nasasaktan. Matapos siguro ang 30 minuto, lumabas na ng kwarto si Father Eric. Sabay sabing, tinawag siya mismo ni Isabel sa panaginip. Matagal na pala siyang gustong kunin at nung binanggit na ang pangalan ng demonyo, saka siya sinaniban. Huwag kayong mag-alala, bukas natin siya paaalisin. Dahil sa huling sinabi ni Father Eric, biglang nagwala ng sobra si Tia Isabel. Iyon bang hindi na siya mapakali at natatakot. Sumisigaw ito. Hindi niyo ako mapapaalis. Sa akin ang katawang ito. Akin ang babaeng ito. Tapos tumawa lang ang paring exorcist at pinagpahinga na kami. Huwag daw kaming mag-alala dahil nandito daw ang Panginoon sa bahay namin ngayon. Natulog ako sa kwarto ko mag-isa. Nagising ako bandang 2:00 ng madaling araw dahil pakiramdam ko parang may nakatitig sa akin. Nagulat ako na makita kong andoon si Tia Isabel sa kwarto. Nakapatong sa vanity table ko, naglalaway at nakatitig sa akin na nalilisik ang mga mata. Sa sobrang takot ko, napasigaw ako upang dumating sila mama at ang mga pari. Nung ando na ang paring exorcist, ay biglang bumagsak ang katawan ni Tia na parang nahimatay. Maya-maya ay sumigaw naman ang nakababatang kapatid nila mama at Tia Isabel. Tinatawag o kinakausap to siya ni Tia. Nagmamakaawa, humihingi ng tulong. Sabi naman ni Father Eric ay naghahanap ng bagong katawan ang demonyo dahil nais na daw nitong iwan yung katawan ni Tia Isabel. Mabuti na lang at nandoon ang mga pare at si Father Eric sa bahay namin ng mga oras na yun. Nung oras din na yun ay napagpasyahan ni Father Eric na paalisin na yung demonyo. Binilinan kaming magdasal sa sala nang nakapaikot sa pangunguna nung nakakatandang pare na si Father Alan. Huwag daw kaming bibitaw sa pagdadasal kahit anong maririnig namin. Ginawa na namin ang sinabi ng paring exorcist at siya ay pumasok na sa kwarto kasama ang dalawang pare na si Father Anton at Father John. Buong pagdadasal ay naririnig lang namin ang puro sigaw ni Tia Isabel. Di namin sila naiintindihan, gawa ng Latin ang lingwaheng ginamit nila, at lagi ding nagpapaalala si Father Alan na magdasal lang kami. Buong bahay ay bukas ang mga ilaw namin, ngunit parang napakadilim ng paligid. Parang may isang malaking anino na pumapaligid sa amin. Hindi ko na namamalayan ang oras. Parang ang isang oras ay naging 10 oras dahil sa kakaibang aura ng bahay. Ang dating masigla at masayang bahay, ngayon ay puno na ng kilabot at takot. Di na namin namalayan ang oras at lumabas na si Father Eric sa kwarto ni Tia. Okay na daw ang lahat. Kung sakaling may iba daw kaming maramdaman, ay itawag na namin iyon kaagad kay Father Alan. Bago sila umalis, ay binasbasan nila ang buong bahay namin hanggang sa bakuran at nadamay pa ang magkabilaang kapitbahay namin. Iniwanan kami ng parang exorcist ng isang door hanger upang magsilbing pangontra sa mga masasamang nilalang na pumasok. At ang bili na lang ay palitan ang asin na nakapalibot sa higaan ni Tia Isabel kada linggo. Siguraduhin lang na napabindisyonan na ang asin na gagamitin at gagawin namin ito ng 3 buwan. Matapos ang nakakatakot na karanasan na iyon, kailanman hindi na iyon nangyari ulit.